finally, after maybe 5 months, doon yung final na say na you're gone. You can apply sa iba, hindi ka namin pipigilan. Kasi pag anchor ka sa DZMM, you cannot go to any other station. Pero binigyan ako ng blessing. Nalungkot pa rin ako. So what I did was, sobrang miss ko yung private nights. Kasi yung advocacy ko nandun eh. Baka naisip nyo na, sex yan eh, tuwan-tuwa ka, tita Doc. No, hindi yun eh. No? Nagdi-deliver ako ng programa ko, dinadaan ko na hindi yung seryoso, gano'n. Dinadaan ko sa light and informative and happy. Na-miss ko yung sobra. Kuya, anong ginawa ko? Eh, syempre, merong, alam na, live, right? May Facebook Live. Tapos natutunan ko na yung mag-lives via Zoom. Tama? Okay? So I did that every night. Hindi ko tinawag na private nights kasi baka bawal, I don't know. So tawag ko doon, Doc Lulu Talks. Yun yung programa ko gabi-gabi. Sobrang gabi din. Hindi ko ginagawa 6 p.m., 7 p.m. din. Hindi ko ginagawa 3 o'clock in the morning tulad ng dati. Hindi. At least mga 12 midnight, 11 o'clock ng gabi, gano'n. Yun ang ginawa ko kuya gabi-gabi hanggang sa tagal. Gabi-gabi yan, Doc Lulu Talks, ibang topic. Basta all about sexual wellness. Napagod ako kuya. Ay gabi-gabi yun eh. Diba? Halos paubusan naman ng topic. So ginawa ko every other night. Okay? Napagod pa rin ako. Ang tagal ng COVID, di ba? And then naging 3 times a week hanggang sa medyo nag-mellow down na. Pwede nang mag-zoom ng iba-ibang grupo. Then Rotary groups are inviting me. Real estate brokers are inviting me via Zoom. Talking about sex and pandemya. Yun ang topic ko. Kasi tatanungin nyo, anong topic po? Tita Doc? Yun na nga. Meron bang gaganahan mag-sex kahit na pandemic? Sinong gaganahan noon? Takot na takot ka sa partner mo. Katabi kayo, may mask, kadiri, ganyan. O di ba? Pero sinasabi ko sa kanila, that you can do that. Yun ang naging ginawa ko, kuya. Hanggang sa unti-unting hindi pa rin ako tinatawag. Then different stations are calling me, pero as guest lang. I tried to, sana, na ang isip ko kasi, pinipray ko talaga, sana magbukas po muli ang radyo sa 630 kHz. Kasi nawala yan eh. Talagang, yun na narinig man frequency, wala talaga. Lungkot na lungkot ako. So, parang din-therapy mo sarili mo. at totoo yun, no? Doing that. And then napunta ako sa iba-ibang UNTV, blah blah blah, as guest. Hindi ako nagbigay ng effort, kuya, na mag-apply, which I can do. Ayaw ko na sabihin saan. Kasi, sobrang prayers ko na tatawagin ako ulit. And maraming salamat talaga. DWPN ngayon, and now I'm back. Si Ma'am Starvisa. Okay, nung mag-end kami ng August 2020, actually, March pa lang hindi na kami pinapapasok kasi lockdown tayo. And I started receiving calls of people very suicidal, yung depressed. And that pushed me to go every Thursday via FB Live and to talk about different topics. Tinuloy ko, okay. Now, after, nung nag-end na talaga nung August 2020, siyang pasok naman, nag-wait lang kami a few months, saka ako kinuha ng ABS-CBN then in another platform, which is Kumu. So, tinuloy ko ang Pinoy Vibes on Kumu for 2 years until it ended only last year. In-end namin ng February of last year. And then, tawag naman, pasok balik sa radyo ng August of 2023. So, ayan ang naging ano. Hindi ko tinigil, hindi ako nag-therapy sarili ko, kundi tinerapi ko mga tao. Kasi ang dami kong nakuha cases ng mga tao talaga na suicide. Si Coach. Ako naman po, during that time, yung Love Connect po talaga is my very first time to be on radio. So ako po ay matchmaker tsaka dating coach. So more on private, nag-run ng company. But during that time na nag-close po yung DZMM, I was in the States and kinuha po ako ng FYE channel sa Kumu din. So doon po nagsimula yung brand na Coach V, The Love Guru.
the love coach. Kasi during pandemic, sa bahay tayo, nag-increase nga yung activity online. So, sabi ko, why not prepare for love, dating, and relationship? Para pag nag-open uli, nagbukas uli yung mundo, you are free to to pursue kung sinong gusto mo. Kung gusto mo yung love life mo, nasa Amerika, nasa Taiwan, puntahan mo na. Kasi wala na parang naging borderless love na after ng pandemic. Kasi during the pandemic, kahit naman yung jowa mo ay nasa Batangas lang or nasa Marikina lang, di mo din mapuntahan. Para din kayong LDR. And so because of that, naging open tayo. Mas naging less yung restriction natin sa paghahanap ng magiging partner sa buhay. So ginawa ko po yung time na yon to encourage people, mag-self-improve ka, mag-exercise ka, alagaan mo yung sarili mo habang nasa pandemya para pag bukas uli ng mundo, confident ka, na-heal mo na yung mga trauma mo sa pagmamahal, then you are ready to find love again. Because during the pandemic, we realized na walang ibang nagmamatter kung hindi yung loved ones mo. At there is no guarantee. Possible kasama mo ngayon, bukas hindi mo na mapuntahan, nasa ospital. Yun na pala yung last time nakasama mo sila. So there has been a lot of parang calls on education na bigyan mo naman ng pansin yung buhay mong relationship tsaka love life. So that was me during the pandemic. By local standards, all three of you are treading radical territories, no? In